Sige po, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Sige, let's pray. Father, thank you so much, Lord, for these wonderful blessings. Thank you, Lord, for your presence, for your power, for your grace, Lord God. Thank you for your word, Lord God, na magmamanifest sa amin, Lord, this afternoon. Thank you, Lord, that you're the one who will reign this activity, even Lord, dito sa lugar na to, maging sa mga tahanan ng mga kapatiran, Panginoon Diyos. Ikaw ang maan siyang makita ng bawat isa. Father, thank you that hindi mo papayagan na kami, Panginoon Diyos, ay mawala doon sa gusto mong gawin namin, Panginoon Diyos. Father, thank you because apart from you, we can do nothing. And truly, Lord, it is only through you, Lord, na magiging possible lahat ng ito, Panginoon Diyos, maging ang mga buhay namin, Lord God. Maraming po salamat, Lord, for your manifest presence, for your power, and for your word, that your anointing flow to us and through us. And Father, thank you for your word that you've said that whatever we bind on earth shall be bound in heaven, and you gave us this power and authority to tread upon serpents and scorpions and all the works and the wiles of the enemy. Satan, with all the works, with all your spirit of deception, spirit of lies, spirit of unbelief and hardness of heart, demonic force, evil spirits, we command you to leave us in the name of Jesus Christ, and we lose the spirit of power, love, and self-control be manifested to us in the name of Jesus Christ. Thank you so much, Lord, that the spirit of peace and the spirit of joy, Lord God, be manifested. And thank you so much, Lord, for your power and for your love na magmamanifest sa araw nito, at ikaw, Panginoon Diyos, ang mag-control ng lahat ng ito. For your glory, Lord, in Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sige po, tayo po makupo. So, magandang hapon po sa bawat isa, at muli tayong dadako dito sa ating Bible study. No, actually every Wednesday 4 o'clock Bible study po natin yan, at para tayo ay matuto. Amen? So ang ganda na merong ginagawa ang Lord sa atin, na hindi niya pinapayagan na tayo ay yung bang pagstay natin at home ay parang nabaliwala lang. Hindi po, hindi niya pinayagan yon, at gusto niya na lahat tayo ay maging fruitful, lahat tayo ay mapakain ng salita niya, lahat po tayo ay maging productive, no? Especially sa buhay spiritual natin, kasi yan po naman ang talaga magpapatakbo sa atin sa buhay nito. So napakaganda na lagi tayong mag-tune, no? So katulad kanina may tanong ako, no, sa tatlong parable na yon. So alam niyo po ba ang sagot doon? So anyway, ang sagot lang po doon is what? Preparation. So kailangan prepared po tayo sa ating buhay spiritual. Kaya yung 10 virgins na yun, yung 5 ron, hindi sila prepared. Kulang sila ng oil no? Tapos yung sa parable of the talents, no? Hindi rin prepared yung tao na yun na kung ano dapat niyang gawin, no? At saka dun sa goats and sheep, ay preparation talaga ang very common doon na nakikita natin, na parang lahat tayo dapat mag-prepare din sa ating buhay spiritual. So anyway, maganda na patuloy tayong manood or patuloy tayong mag-invite ng ating mga kapatiran o mga kaibigan, no? Kasi meron po tayong gagawing yung sinabi ko EDP. No? Meron po kami sa worship ministry team na may EDP kaming na tinatawag. Yung EDP is yung evangelism, yung D is discipleship, at yung P program. So EDP po pinangalan namin. Kasi yan po yung dati kong trabaho. Doon ako sa EDP department ng aking pinagtatrabaho sa computer. So anyway, napaka-importante po na makita natin itong ginagawa ng Lord, no? Sabi ko nga, misa sa prayer ko na, Lord, ito bang isang bagay nito na COVID-19 na kinakatakutan ng karamihan ay papayag ka na yan lang ang sisira sa aming buhay. So, para bang
sabi ko nga parang hindi no? Hindi, napakaliit na bagay pero kung titignan mo talagang malaki na apektuhan. Pero sa Panginoon, this is just a small thing. Ano, pero ito yung bagay na dapat nating makita maunawaan kung bakit nangyari ito. Yes, siyempre kaawayan, pero pinayagan ng Lord na ma-prolong dahil nga dun sa meron siyang tinuturo. Kaya nga nung I believe last Friday yon na-share ko rin sa inyo na merong bansa na magkakaroon ng parang chaos, no? So, that is, nanggaling ko yan sa aking prayer, pero makikita natin parang meron na nga no? Pero, alam nyo, masyadong negative talaga ang lalabas ng sa mga susunod. Pero, maganda, God is in control. Amen po ba? May gagawin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos. So, kaya tayo nag-aaral nitong mga prinsipyo ng Panginoon kasi gusto niya na habang tayo nandito sa ganitong sa ganitong katayuan, meron siyang gustong gawin, meron siyang gustong ipaalam sa atin na hindi lamang during time nung tayo nasa normal tayo, hindi new normal pa lang before, nang wala pa yung COVID, ay ganun na yung buhay natin, na tinuturuan, pinalagaan tayo ng Diyos, pinapakain tayo ng salita niya. At nung dumating tayo dito sa virus na to, siyempre sa adversity na to, sa paghihirap na to, I believe, hindi niya papayagan na hindi tayo kumain. Amen? So tuloy-tuloy niyang pakainin ang kanyang mga tupa, patuloy-tuloy niyang alagaan ang kanyang mga tupa kasi yan ang role ng Lord no? Hindi niya hahayaan ang mga tupa niya ay mapariwara. So, dito sa mga pinag-aaralan natin, all of this ay principle po ng Lord. No? Kasi, alam mo, ang principle ng Lord ay dapat na mayakap yan ng mga tupa ng Diyos. So, hindi yung prinsipyo ng mundo Prinsipyo ng mundo kasi, parang hate campaign. Katulad niyan, may mga galit silang nabubuo sa puso nila. At habang tumatakbo tong adversity nito, parang nangatilong ko, parang sa kaya ako nagmana nito, parang may pinagmanahan na takot. So anyway, makita natin yung kilos ng Diyos ang siyang dapat na mangibabaw sa atin. Hindi yung nangyayari. Paulit-ulit ako dyan, pero gusto kong matanim na sa puso natin na hindi tayo dapat nakatingin no, dito sa nangyayari. Kung negative man yan, wala tayong magagawa. Talagang hindi kaaya-aya sa atin ang mga nangyayari, pero tanda natin, ang maging kaaya-aya sa atin yung gagawin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang kaaya-aya sa atin yung gagawin ng Diyos. Amen? Naintindihan po ba natin? Kasi yun yung dapat na maging heart natin No, tandaan niyo, simple lang, para pinakamagandang model natin diyan ang Panginoong Hesus. Hindi maganda yung sasapitin niya. Ultimate yung mga disciples niya No, kung malalaman lang ng mga disciples niya yung gagawin sa kanya na para bang isa Passion of Christ, kung paano siya pinalo-palo doon. Siyempre, yung disciples niya, baka hindi papayag yun, makikipag-away talaga yun. Naintindihan po ba natin? Pero, and that is negative, pero dapat mangyari dapat daanan At through that negative, I believe, ay titibay tayo. Hello? At hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya papayagan na kung dumadaan tayo sa apoy na to, no? Nagko-cross tayo, parang ito yung apoy, ito yung COVID-19, nagko-cross tayo pa ganon. Hindi niya papayagan na pagdating dito kasama natin siya, pagdating dito, iiwan niya tayo? Ay hindi. Lalo niya tayong sasamahan para makatawid. Naintindihan po ba natin? Hello? So yung pagtawid, napaka-importante yan. Tatawiran natin ito. Hindi ito permanenteng ganito tayo, brothers and sisters. No? History repeats itself. 1918, mga previous na mga virus pa dumaan, even World War I, World War II, mga nagdaanan. Dadaan. Parang eye of the storm, talagang dadaan siyang gano'n. Hello? At makikita naman natin yung revival na gagawin ng Diyos kasi nakatayo ka. Amen po ba?
Alam mo, pwedeng may mga Kristiyano habang nandito, wala pa yung COVID, nandito tayo. Ito tayo, ang ganda ng takbo natin eh. Di ba? Masaya tayo, etc. Kasama natin ang Lord. Nung pagdating dito sa storm, dito sa COVID-19, ang nakakagimbal lang dyan, baka merong mga Kristiyano na nawawala. So, hindi po dapat eh. Naintindihan po ba natin? Dapat pagtawid natin, kasama natin ng Diyos, sasamahan niya tayo hanggang sa makatawid tayo dito. So, tandaan natin, bakit tayo nag-aaral nito? Kasi ito po yung mga nagpapalakas sa atin. The principles of the Lord. Yung mga salita niya na mismo mga pangako niya ay talagang tutuparin niya. No? May pangako na, yes, nandito, ibang pangako niya nandito, tuloy-tuloy pa rin yan. Sa pagtawid natin, syempre yung pangakong application para dito habang during nandun tayo sa gitna ng COVID. So may mga promises ng Lord yan. Kaya kailangan tayuan natin yung hanggang sa paglagpas natin. And then revival comes. So ganun lang po kasimple ito. At maraming tao na hindi nila alam kung ano mangyayari sa mga susunod. Pero tayo, dapat alam natin ito. So anyway, punta po tayo dito sa ating mga pag-aaral sa mga principles ng Lord. Kailangan ma-recognize at mapaghandaan natin, ma-recognize at dapat pahalagahan natin ang purpose ng Lord sa mga paghihirap na dinadanas natin. Kasi kung hindi tayo hindi natin pinapahalagahan itong purpose ng Lord during this COVID o this paghihirap na to, I tell you, paano tayo makakatayo? Amen? Kung di natin malalaman, di natin maalam, no? Paano natin kaya mapapagtagumpayan? Una-una, siyempre, tulad na naturo ko noong nakaraan, dahil sa paghihirap, makukuha natin ang atensyon ng Diyos. O makukuha ang atensyon ng Diyos. Kasi, kadalasan tayo, pag nakapokus na tayo sa mundo, focus na talaga eh. Anong point ko dito? Pag nandun na sa adversity, nandun na sa problema, doon na siya, naka-stuck na yung Christian doon. Doon na siya nag-iisip, doon na siya lahat, etc. Hanggang sa iba na yung kanya maisip, iba na yung mga gawa niya. So, dapat makuha natin yung attention. Kinukuha ng Lord yung attention natin. Hey, nandito ako. Hindi niyo ba alam? Tutulong ako sa inyo. Hello, mga anak. No? Hindi yung parang tipong pag nandun tayo sa problema na lang tayo nakababad. Nandun na, nakaganon na tayo, no? Nakasimangot na tayo, etc. Pati hindi ganun eh. Hello? Dapat, habang, tatingin kayo sa akin, habang nakapokus tayo dito, na wala pa yung COVID, nakapokus tayo sa Lord, pag umaandar tayo, dapat nakapokus pa rin tayo sa Lord. Pagdating natin doon, sa adversity na yan, sa COVID-19 na yan, dapat nakapokus pa rin. No? Dapat tuloy-tuloy ang focus natin eh. Hanggang sa pagtawid natin, nakapokus pa rin tayo. Hindi, nawabago tayo ng mga sitwasyon. Pwede mo sabihin, Pastor, natural lang yun. Oo, natural, pero ang gusto ng Lord, nakapokus tayo sa Kanya. Natural, nadadaan tayo. Naintindihan natin. Pero, yung focus, yung application in life, principles pa rin ng Lord. Naintindihan ba natin? Yung mga lalabas sa bibig natin, salita pa rin ng Diyos. Amen? Yung mga iisipin natin, yung plano pa rin ng Diyos. Yung mga promises pa rin ng Diyos. Hindi yung parang tipong gusto mo nang mawala, gusto mo nang magkasakit, gusto mo nang sumabay. Di ba? So, hindi po dapat ganun. Kaya ang Lord, kukunin niya attention natin. No? Para yan yung isa sa gusto kong may-share natin, may share ko sa inyo na talagang, hey, no? Tingin, no? Remember, dapat minsan tumigil tayo eh. No? Pagdating natin sa adversity, tigil lang. No? Suriin natin ang sitwasyon. Ano na ba to? No? Then, lumapit tayo sa Diyos. Sabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng wisdom pertaining to this. At pag binigyan ka ng wisdom ng Lord, ano dapat mong gawin? Sundin mo yung sinasabi ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya, no? Na tandaan natin, yun lang ang dapat nating yakapin. Eh. Yun lang ang dapat nating dalhin sa buhay na to. Yung pinangako ng Diyos.
Pwede mo sabihin, pero pastor, tinuloy-tuloy, ang gusto ng, di ba, ang Lord sabi niya, He came that we might have life and have it more abundantly. Yes. Pero bakit hindi niya alisin yung COVID? Kasi yan yung adversity na dapat nating daanan. Hindi ba natin? Dapat dumaan tayo Kasi pag hindi tayo dumaan diyan, hindi titibay yung pananampalataya mo. Hindi mo mapapagtagumpayan Yung mga bagay na dapat na maintindihan mo, mapag-aralan mo, ituturo ng Diyos, gagawin mo, and then all of a sudden, makikita mo during this adversity, during this COVID-19, makalagpas ka, kasama mo ang Diyos. So hindi ko ba natutuwanan na talagang napagtagumpayan mo yung isang batbatin sa buhay, yung isang bagay na bakit ka dumadaan doon. No? Huwag mo nang tanungin, ba't ka dumadaan doon? Ang prinsipyo ng Diyos dyan in all circumstances, give thanks. Hello? Dumaan ka man sa ganyan, kasama mo ang Diyos. Kaya ako dami kong natututunan din Di ba? Pero minsan siyempre, naapektuhan ka din. Pero hindi naman nagtatagal. Mga tinao, pawi siguro. No? May pinagmanahan siguro. So anyway, ang troubles, laging nandiyan dyan. No? Ang mga problema, tandaan natin, yan ang mga dahilan ng ating kahinaan at naghihikayat sa atin na umasa sa Diyos. Kasi, kaya nga sabi ng Lord, in this world you will face many troubles. Amen po ba? But take heart, I have overcome the world, sabi ng Lord. Nandyan lang talaga siya Hindi ang Kristiyano, hindi ang bandwagon na going to heaven. Yes, dadaling ka sa kalangitan ng Diyos, pero hindi yan yung parang sumakay ka at wala ka nang mararanasang problema. Hindi talaga pwede mangyari. Wala po sa prinsipyo ng Diyos yun. Amen po ba? Tignan mo, pag dumaan sa problema, ang nangyari sa mga disipulo. Ang sabi niya, you men of little faith, di ba? Nakita mo yung biglang nagkaroon ng unos, nasa bangka sila, tapos natutulog ang Panginoon, biglang dumating yun. Ano nangyari? Diba? You men of little faith. Ang sabi nun, mamaya meron naman tayong marinig yung men of little faith. Marinig natin mamaya yon kasi hindi natututo ang Kristiyano kapag hindi siya dadaan sa pagsubok. Tandaan po niya. Ang pagsubok ay for me, that's a gift from the Lord. Amen po ba? Para from the word, from the term itself, sabihin ko, para subukan ka. Para mapatatag ang iyong pananampalataya. Kasi pag wala tayong mararanasan na ganitong senaryo sa buhay, wala. Iniisip natin, hindi tayo mahal ng Diyos kasi ba't tayo dinaan dito? Hello? Dinaan tayo para tumibay. Tumaas ang ating pananampalataya. Tandaan natin na pag-aralan natin din nakaraan, ang paghihirap o adversity ay isang silid-aralan. No? Nilagay ko nga yan para isang lugar yan na mapapag-aralan mo kung saan mas marami tayong matututuhan kay Kristo. At magiging higit na katulad niya. Kasi dinaanan niya, so dadaanan din natin para lalo tayong tumibay. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya doon kung maalala niyo yung words na, come to me, all who are weary and heavy laden, and I give you rest, di ba? This is Matthew 11. So, naturo ko na yan. So, ibig sabihin, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. No? Focus yourselves unto me. No? Ako ang makapagbibigay sa inyo ng kapahingahan. Take my yoke and learn from me. And sabi ng Panginoon, matututunan na natin kung ano man ang buhay natin ngayon, dumadaan man tayo sa mga pagsubok nito, I tell you, God allows it to happen and sometimes itinalagaan na o itinakda na ng Diyos na dumaan tayo dito. Sabay-sabay. Amen po ba? Kasi I believe He's preparing His bride, His church as His bride pagdating ng rapture. Kasi gusto niya, yung church niya matibay. Yung church niya kamukha niya na. Yung church niya ay talagang inayusan niya na ng gusto. Siyempre, ikaw, pag kinasal ka, tingin sa akin, yung malapit na ikasal. So, siyempre, mag-aayos kayo dito. May nag-react dito, may kakasal. So, anyway,
iaayos ka ng Panginoon, I mean, mag-aayos ka, maglilinis ka, di ba? Maliligo ka, etc. Inaayos ka, pinagaganda ka para pagharap mo doon sa groom mo, ay hindi ka maging, hindi ka maging, baka maging broom ka. Maging broom, imbis na groom mong harapin mo, ikaw yung broom ng groom mo. So, hindi po. So, yun po yung dapat natin makita dito eh. No? Kung nangyayari sa natural, kinopya lang yan sa spiritual. Design ng Lord na ayusin, pagandahin ang kanyang bride. Amen po ba? Amen. Paano ba pagagandahin? Through this, itong mga adversities na to. Kasi ang Lord, even Paul, lahat sila, yung mga man of God, yung mga, lalo na yung mga nasa early church, alam niyo po ba ang kamatayan na inaabot nila? Meron diyang sinunog, may binitay, lahat sila, almost all of them. No, yung time na yun na napakataas ang persecution. Ngayon nga kapatid, walang persecution. Alam mo, ito nga kaya ba yun, nagme-meditate ako. Hindi dumating, walang masyado tayong persecution na nakakarap. Pero, ang dinating sa atin ng Panginoon is a worldwide pandemic na almost nandun sa prophecy. Doon tayo idinaan. Kasi para mahasa tayo. Or, gawin tayong dalisay. Purified Christians. So, napakaganda ng gustong gawin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag mo ikalungkot kapag ikaw ay dumaan sa ganito. Maaring yung negosyo mo ngayon, medyo lumelo, huwag kang malungkot. Maaring yung trabaho mo, natanggal ka, wala akong alam, huwag kang malungkot, may gagawin ng Diyos. Maaring yung eskwela nyo, hindi kayo makapag-aral ngayon. So, importante, sabi nga ng Lord, importante nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ng Panginoon. Hello? Yun yung maganda dun Dapat ang isip natin ay katulad ng isip ng Diyos. Walang bagay na sasabing sayang. Kasi may purpose ang lahat ng ito. Especially you, anak na ng Diyos Amen po ba? Amen. Hindi ka naaalis sa paningin ng Diyos. Tandaan mo yan. Dahil nakasulat din yan sa salita niya. Amen po ba? So all you have to do, pag-aralan mo ang prinsipyo ng Diyos, yakapin mo yan, at yan ang dadaloy sa isip at sa puso mo. Amen po ba? Amen. Pangalawa, ang paghihirap o adversity ay pamamaraan ng Diyos sa paglilinis ng ating pananampalataya. No? God wants to purify our faith. No? This is God's method. Purifying our faith. Kasi kung hindi niya dadalisayin or sabihin natin tutulungan na linisin o maitaas ang pananampalataya natin, hindi natin magiging katulad si Kristo. Kasi yung pinaka-goal ng Lord is He predestined us to be in the likeness of His Son, Jesus Christ. Romans 8:29. Kasi yun ang gusto niya mapuntahan. Paano tayo maging kamukha ni Kristo? Amen po ba? So kailangan, dalisayan ang ating pananampalataya, linisin ang ating pananampalataya, itaas ang ating pananampalataya upang maging katulad natin si Kristo. Tandaan natin, ang pananampalataya ay mahalaga sa pamumuhay, sa buhay ng Kristiyano. Tandaan natin yan. Because the righteous shall live by faith. No? Dahil ang mga paraan ng Diyos ay salungat sa likas o natural na pagkahilig ng tao. Kasi etong prinsipyo ng mundo na ito, etong mga words na narinig natin dito, salungat yan sa prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo ng Diyos, yan yung salita niya na pananampalatayaan natin. Amen po ba? Amen. Yan yung paniniwalaan natin, yung sinabi niya. Amen po ba? Katulad ng sinabi na nga na ikaw ay pinagaling 2,000 years ago, pero nung sabi ng mundo, minsan nung sabi ng katawan mo, di pa kasi hello, ang hirap umarte rito. So, masakit na rin, may asthma ka, no? Talagang taas ng balikat mo. Tapos Kristiyano ka, tapos sabi ng salita ng Diyos, you are healed 2,000 years ago. Pinagaling ka na by His stripes. Sa magitan ng mga lakit.
Amen. So, ang hirap. Diba? Yun ang sinasabi ng katawan, yun ang sinasabi ng natural, pero ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Dapat yun ang paniwalaan mo eh. Amen po ba? Church or kapatid, kaibigan, kung nandiyan ka sa, nakaratay ka under COVID-19, sinabi ng Panginoon, lalo-lalo na Kristiyano ka, sinabi ng Panginoong Sus, pinagaling ka na, past tense, tapos na, 2,000 years ago, tanggapin mo yung kagalingan na yon. Amen po ba? Kasi yan nasisira ng iyong pananampalataya sa Diyos, yung nararamdaman mo. Pwede mo sabihin, hirap na ako. Wala tayong magagawa eh. All you have to do is just believe and you will see the glory of God. Then, yung hirap mo, para mo makakita ang biglang luwag nung dibdib mo na nakahinga ka. Uy, yun. That is the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Because you believe the Word and the power, what? Dadaloy sa iyo. Just believe the Word. Oh? Bisa sinabi ng sarili mo that you are the righteousness of God through Christ Jesus. Pero ano ang misa nararamdaman natin? Kristiyano ba ako? Diba? Sometimes we question ourselves. No? Kine-question natin yung sarili natin. Kapag kine-question natin yung sarili natin na tayo Kristiyano, tapos kine-question natin, Kristiyano ba talaga ako? Parang kine-question natin yung pangako ng Diyos na nagda-doubt tayo doon sa sinabi niya, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. So yun yung sinasabi ko, na ang pananampalataya, mahalaga to sa atin. No? At ito yung kaparaanan ng Diyos kasi salungat ito. No? Dito sa hinaharap ng tao o sa kinahihiligan ng tao dito. Amen po ba? Opposite to the natural inclinations of man. Ganun po nangyayari talaga eh. So may mga dahilan kung bakit dumarating at nararanasan ang mga paghihirap o adversity. May mga dahilan po yan. So dapat makita natin yan. Dapat maunawaan natin ang lahat-lahat ng iyan. No? Pero hindi ko siyempre mailalahat-lahat. Meron lang mga kinukuwang dahilan para makita natin itong pananampalataya nito. No? Kasi paano dinadalisay ng Lord ang mga pananampalataya natin. Una-una, dahil sa kamay ng mga kaaway o taong nangungutya sa mga alintuntunin o prinsipyo ng Diyos. Ito yung mga dahilan kung bakit dumarating at naranasan ng mga paghihirap o adversity. No? Siyempre, nandiyan yung kaaway, ang demonyo. No? Nandiyan yung mga taong kinukutya yung mga alituntunin ng Diyos o prinsipyo ng Diyos na natututunan natin. They were always opposite to the principles of the Lord. So, walang ibang gagawin yan kung hindi sirain ang ating kaisipan, then darating tayo minsan sa paghihirap o adversity. So maraming factors, no, kung bakit dumaranas tayo ng mga ganito. Pangalawa, dahil sa paglabag natin sa mga lituntunin at principles ng Diyos. So minsan tayo na rin mismo ang naging problema. No? Merong godly sorrows, yung letter A, pwede ko sabihin nasa godly sorrows yan. Inosente ka pero may kaaway. Pangalawa, dahil sa paglabag natin sa mga lituntunin o prinsipyo ng Diyos, that is a worldly sorrows. Tayo may dahilan. Tayo yung dahilan dito kung bakit nararanasan natin ang paghihirap o adversity. Pero in spite of that, anuman ang sitwasyon, ang paghihirap o adversity ay nilayong palakasin ng ating pananampalataya. Tandaan natin yan. Lagi ko itong binabanggit pero naayos-ayos ko lang. Kasi minsan akala natin kapag tayo ang dahilan sa adversity nito, hindi na tayo tutulungan ng Diyos. Or gagawin na lang ng Diyos. Bahala ka dyan sa buhay mo, ikaw may kagagawa niyan. Hindi po ganoon. No? Hindi po ganoon. Dapat makita natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, anong klaseng sitwasyon? No? Etong adversity nito ay nilayong palalakasin ang ating pananampalataya. Hangad niya, the purpose of this is palakasin ang ating pananampalataya.
Amen po ba? Dahil kasi yan ang kaparaanan ng Diyos na tulungan niya ang mga tao. Yung pagkakamali, pagkakasala o whatever na nagawa ng tao. Alam ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos yun. Hindi niya tinotolerate on all kinds of sins. Pero tutulungan ka niya hanggang sa dulo. Kasi alam niya naman yung puso mo eh. Alam niya na mahal mo siya. Alam niya na ikaw ay kanya. Kaya hindi niya papayagan. No? Hanggang sa dulo tutulungan ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag kang mahiya, huwag kang matakot. No? Huwag mong isipin, don't condemn yourselves na talagang hindi ko na kaya, wala na. Hindi eh. Ikaw ang nakakaintindi ng prinsipyo ng Diyos. All you have to do is to hang on. Hawak ka lang. Amen po ba? Just sabihin mo sa Lord, Lord, hindi ko kaya eh. Tulungan mo ako. I'm honest to you. Amen po ba? So kung paulit-ulit ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Nahihirapan ako dyan. Amen po ba? As simple as that. Kaya kung titignan mo yung 1 Peter 1, 6 and 7, no? Ito'y dapat ninyong ikagala. Bagamat maari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Actually, hindi tinutukoy dito ni Pedro, siyempre, ang tinutukoy ni Pedro dito ay mga kapatiran. Pertaining to what? Godly sorrows or worldly sorrows? The same. No? Kasi gusto ng Diyos na ayusin tayo. Amen po ba? Hello? Pero siyempre, hindi tinotolerate ng Lord na dahil isang beses lang pinako si Kristo. At dapat, doon pa lamang ay ayos na tayo. We are now the righteousness of God through Christ Jesus. Hindi na tayo dapat pumasok pa sa anumang uri ng kasalanan. Pero kung dumating man yun sa buhay natin, hindi ka dapat mahiya na lumapit sa Panginoon. Kung mahiya ka, ikaw ang talo dito. Amen po ba? Hello? Kasi sa verse 7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Amen? Gayon din naman ang inyong pananampalataya. So you see? So makikita mo kung ang ginto na bagay lamang ay pinadadaan pa sa apoy, gayon din naman ang ating pananampalataya na higit kaysa ginto. Naintindihan ba natin? Sino mas mahalaga, ginto o yung pananampalataya? Diba? Ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. So it's the same. Ngayon dadaan ba tayo sa apoy? Hindi tayo dadaan sa apoy. For what reason? Pag dumaan tayo sa apoy, ano mangyari sa atin? Lechong manok abot. Para kang lechong manok na inaan ka sa apoy. Ano ba? Hindi tayo dadaan sa apoy. No? Idadaan tayo sa mga pagsubok, pinararaan sa pagsubok upang malamang kung talagang tapat. Amen? So, yan yung kaparaanan ng Diyos. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw ng mahayag si Hesus Kristo. So, mismo salita ng Diyos, ang pagsubok ay napaka-importante. Sabi mo sa katabi mo, magbago na isip mo ha, ang pagsubok ay napaka-importante. Sabi mo sa katabi mo, kapag may pagsubok, magsaya kang tunay. So consider it pure joy, sinabi sa James. Tinuro na natin yan. So, tayo mga Kristiyano, hindi tayo, siyempre, parang sabihin ng mundo, grabe mga Kristiyano na yan, may pagsubok na, masaya pa. Iba kasi ang prinsipyo ng Diyos. Amen po ba? Doon tayo dumako, huwag natin silang tularan pag may pagsubok, nagpapakamatay. Sorry for the word, ha? Hindi ganun na sistema natin. Pag may pagsubok, praise God, may gagawin ng Diyos. No? Laging ganun, praise God, ang plano ng Diyos ay mas maganda. Amen po ba? Hello? Kung kinagat ka ng langgam, mas maganda pa ang plano ng Diyos dyan. Kagating ka ng So anyway, dito madedevelop yung ating yung mga pagtitiis, no? Dapat ma-develop kasi yan, no? Pero hindi ko siya may paliwanag siya kasi ayoko magsanga tong tinuturo ko, no? Pero gusto ko ipakita lang dito yung patience, no? Yung nakakibat yan sa pananampalataya kasi. Amen? Kasi kung may pananampalataya ka, kailangan mo talaga ng patience. Ano ba yung patience sa Tagalog, no? Pagtitiis, no?
kailangan tumaas yung pagtitiis mo eh. Kasi yung faith, maghihintay ka talaga eh. Waiting talaga yan eh. Di ba? Sinabi ng Lord na gusto kanyang pagpalain. No? Pero nagsisimula ka pa lang magtrabaho. So, hindi ibig sabihin, bukas, may kayamanan ka na. So, siyempre, patience pa rin ang nade-develop dyan. Po ba? Naintindihan po ba natin? So, kailangan, may pananampalataya ka, nananampalataya ako, Diyos, sa iyo, Panginoon, kasi sabi mo, pagpapalain mo ko, pero first day mo lang magtrabaho ngayon eh. Kagagraduate mo lang, kunwari. Tapos, first day mo magtatrabaho. Tapos nanghirap ka pa ng pamasahe, di ba? Hindi naman kaagad-agad, di ba? So, it takes time. So, patience, di ba? Unti-unti, hanggang sa makikita mo ilang buwan, ilang linggo, nakabayad ka ng utang mo, and then tapos, after 1 year, nakaipon ka na, and then dumating yung 2 years, 3 years, 4 years, nakabili ka na ng kotse, nakabili ka na ng bahay lupa. So, patience pa rin ang kasama doon sa pananampalataya eh. Amen po ba? Hindi po yan overnight. No? Huwag tayong mag-isip na merong magpapadala ng isang kotse sa akin. Kaya lang, saluhin mo yan. No? Kung mabigat yan, paano ngayon? So anyway, the development of patience is another benefit of having our faith purified by the fire of adversity. No? Yun yung pag-unlad o yung pagtaas ng ating pagtitiis sa buhay o yung patience na to. No? Ito isang kapaki-pakinabang, no, ng pagkakaroon ng ating pananampalataya. Although sabi nga sa inyo, different topic yung patience and faith, pero sinama ko para maintindihan mo what is faith. What is faith? Para kasi yung isa sample ko sa dulo ay talagang dadaan ka sa pagtitiis. Amen po ba? Especially, tignan nyo, ito yung COVID-19. Pumasok tayo doon sa COVID-19. May pananampalataya ka na ililigtas ka ng Diyos, but you need this patience. Patient. Na dapat talagang, huwag kang maging pasyente na ikaw ay magtiis habang nandito. Nagtitiis yun, di ba? Kung titignan mo, lahat tayo nagtitiis ngayon. Amen po ba? Sino ba may gusto nito? Naka-confine tayo. Sana kung ang bahay natin Malacanang, di ba? Ang dami natin mga ikutan, jogging tayo ron, sarap kaso hindi, kung maliit ang bahay natin, paano ngayon yan? Di ba? So, talagang magtitiis tayo. Talagang maghihintay tayo ng pagliligtas ng Diyos. Hello? Naintindihan ba natin? Kaya ano sinabi sa James chapter 1 verse 3, no? Sapagkat alam ninyo na lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya, matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. So alam niyo paano mapagtagumpayan ang pagsubok na yan? Talagang doon yung pagtitiis Kasama yan, kakibat yan. Katulad nga nung makikita natin mga man of God, even ikaw, naranasan mo yan. Hindi naman basta-basta Katulad ng sample ko kanina, hindi naman kaagad-agad na pagpasok mo, first day pa lang, agagraduate mo lang, pagpasok mo, first day, bigla may kotse ka na. O kaya bigla ka na may bahay lupa, nabigyan ka na ng pera, ganun karami ka agad na. Hindi naman po ganun. Patience talaga yan. Amen po ba? Sinabi ng Lord, pagpapalain niya ako Patience siya. Pero pagdating po sa healing, no, aminin ko sa'yo, kung hindi dumarating yung kagalingan sa'yo, dagdagan mo pa rin ng pasensya. Amen po ba? Kasi talaga sinabi ng Lord, past tense na yun Amen? Past tense yun, na dapat talaga tanggapin mo kasi pinatay yun sa cross Yung sakit, pinatay yan sa cross. Amen po ba? Pero yung kayamanan, hindi pinatay yan sa cross. Amen po ba? Yung paghihirap, pinatay sa cross. Di ka na mahirap. Pero yung parang magkaroon ka ng kabuhayan, magkaroon ka ng mga tawag dito, yung mga bahay, etc. Dadaan sa patience yan. Dadaan yan talaga sa proseso. Naintindihan ba natin? So it is true, faith and patience that we inherit the promises of God. Yan ang katotohanan dyan. No? Katulad nga na sa Hebrews 6:12, kaya huwag kayong maging tamad. Ano raw? Okay, maging tamad. So ako, dapat talaga makita mo, masipag tayo. Tularan ninyo ang mga taong nagtiis at
nanalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nandun yung pagtitiis, nandun yung patience and faith. Ang kasunod dyan magkasama talaga yan No? Kasi maraming ituturo ang Panginoon na dapat nating maintindihan sa buhay nito. Hindi lamang po tayo mananampalataya, kundi may mga kaakibat yan na ganito. Katulad ng patience. Katulad ng pagiging masipag. No? Katulad ng wag maging tamad. So anyway, madami po yan. So pero dito po, makikita natin na ang paghihirap ay pamamaraan ng Diyos sa paglilinis ng ating pananampalataya. So, makikita natin yung talagang ginagagawin ng Diyos sa buhay natin ito. Makikita natin na talagang may pananampalataya ka, tutulungan ka ng ibang mga attitudes and even yung ibang mga principles ng Diyos, yung ibang dapat na gawin mo, no? Napaka-importante 'yun no? Ang faith kasi ay malawak kapag tinuro natin yan. Pero ang gusto ko lang makita natin dito, isa to sa ang adversity na to na dinadaanan natin, kaparaanan to ng Diyos para dalisayin ang ating pananampalataya. To purify our faith. Kasi pag hindi tayo dinaan dito, hindi mo makikita kung gaano kataas, katibay ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Kung ikaw ay wala ng pagkain sa hapagkainan, maniniwala ka pa ba o mananampalataya ka pa rin ba sa sinabi ng Diyos, I will provide. I will supply all your needs according to your riches and glory through Christ Jesus. Kung ikaw ay Kristiyano at tinapuan ka, wag naman. Tinapuan ka ng COVID-19, sabihin lang, sample ko lang yan. Anong dapat mong gawin? Anong dapat mong paniwalaan? Yung nangyayari sa'yo? Na nahihirapan ka ng huminga? Inuunti-unti ka? Yan kasi ang gawa ng COVID-19? O paniniwalaan mo yung sinabi ng Panginoon? By His stripes, you are healed 2,000 years ago. Ano ang paniniwalaan mo? Hello? Alam mo, simple lang Kung sa tingin mo na parang nahihirapan kang maniwala, sabi mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo, help me with my unbelief. Tulungan mo ako, Panginoon. Be honest with the Lord. Amen? Ito naman yung mga tao na kaya tayo nag-aaral ngayon, ito yung mga tao na kasi yung healing dapat instant di ba? Hindi na dapat, kundi makita natin na instant kasi past tense na siya pinagaling na tayo. Pero kung sa tingin mo nahihirapan ka, naabutin yung pananampalataya, tutulungan ka ng Diyos. Sino naniniwala sa akin? Bibigyan ka niya ng, alam mo, ang Panginoon hindi siya titigil Aabutin niya kung mababa ang iyong pananampalataya, aabutin ka niya doon. Kung ang pananampalataya mo nasa kalagitnaan siya, tutulungan ka niya. Kung ang pananampalataya mo mataas, nandoon pa rin siya, tutulungan ka pa rin niya. Iba No one can fathom the love of God. Kaya nobody can judge kung ano yung gagawin ng Diyos. Nobody. Ang importante sa atin, makita natin yung prinsipyo ng Diyos, simple lang may gagawin ng Diyos. Hello. Kaya wag kang matakot, wag kang mag-alala sa buhay mo. Sasabihin mong, Pastor, marami akong kasalanan. Basta't may gagawin ng Diyos, umasa ka, ang Diyos ay aayusin ka. Kung nakikita mo, nasa COVID-19 ka, nahihirapan kang manampalataya, nahihirapan kang mag-abutin yun, nagda-doubt ka sa mga salita ng Diyos, sabihin mo sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Amen po ba? Kung nakikita mo na wala ka ng pera at pangbili ng pagkain sa hapagkainan, at kung sasabihin mo na, ito yung nakikita ko paano itong pananampalataya ko, hindi ko magamit, ito nakikita ko. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Hello? Amen po ba? Alam mo, simple lang. Church, simple lang. Sabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako.
Amen? Tignan mo itong Mark. Buksan natin sa Mark chapter 9, verse 15 to 24. Dito po ako magtatapos. At napakaganda po ito. No? Isa po itong tao na, yes, na may anak na inahalin na ng demonyo. Pero paano po ito nangyari? Kung babasahin nyo the book of Mark chapter 9, before verse 15, ang Panginoon po galing sila sa bundok, doon sa Transfiguration. At sinama niya si Peter, James, and John, nandun sila. At nagpakita po, nag-transfigure ang Lord. At nagpakita po doon si Moses at si Elijah. Tatlo po sila. At doon nangusap po ang Diyos Ama. Dahil sabi po ni Pedro, wow, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng nakikita ko. Panginoon, sabi niya sa Panginoon Diyos, gusto mo maglagay ako ng isang kubol para kay Moses, isa kay Elijah, at isa sa iyo. At biglang nilukuban ang lugar na yon, sa mountain na yon, nilukuban ng matinding usok. No? At biglang may nagsalitang isang tinig ang sabi, "This is my beloved Son." That is the voice of God the Father. Sinasabi niya, si Jesus daw, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Listen to Him. Sa ibang interpretation, listen to Him only. So, ibig sabihin, makinig ka kay Jesus kung anong dapat mong gawin. Hindi mo kailangan mag-alay ng kubol o sampagita o ano kay Moses, kay Elijah, at kay Jesus Christ. So, nagimbal si Pedro at sabi nga ng Panginoon, sige na. At huwag nyo lang sabihin kung ano pa nangyari. Pag umakyat ng Panginoon, siguro doon nila sabihin. Then, nung pagbaba nila, ito na yon, verse 15. Ay, naku, verse 17 pala. Nagkamali ako ng sulat. Hindi, tama. Verse 15 pala, tama. Kasi na-move ko dito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y takbong lumapit sa Kanya. Kasi bumaba na sila sa bundok eh. Ulitin ko. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa Kanya at binati. Tinanong ni Jesus ang Kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at mga taong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan. Guro, ito ni lalaki, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalinhan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. So may anak siyang demon-possessed. Amen po ba? Tuwing aalinhan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig, no? Bumubula. At nangangalit ang kanyang ngipin. At siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad. Ano raw? Hiniling niya sa mga alagad niya, lumapit itong taong to, itong tatay nito, nung anak niya ay nahalin ng demonyo, lumapit siya sa mga disipulo ni Jesus. Kasi hindi naman lahat sila sinama ni Christ. No? Ilan lang naiwan? 3 kasama niya. Ilan ang disipulo? 12 minus 3, 9, divided by 1, 9 pa rin. No? So anyway, ulitin ko, tuwing aalinan siya nito, siya ay nilulugmok, bumubulang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin at siya ay naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas ito. No? Hindi nila mapalayas. So verse 19, sinabi na sa kanila, lahing walang pananampalataya. No? Hello? Kung pagsano, you men of little faith. No? Hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Take note of the words of the Lord pertaining to His disciples. Hindi siya yung parang tipong ayaw niya na yung mga disipulo niya. Hindi. Kundi pinapakita niya dito yung pananampalataya. Amen po ba? Dapat maintindihan natin yung ina-address ng Lord dito. Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama niyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? So yung sabi, oh Lord, patience Lord, patience. Hindi, mapagpasensya talaga ang Panginoon. Dalhin ninyo rito ang bata. Gano'n, sinabi ng Panginoon. At dinala nga nila ito sa Kanya, nang si Jesus ay makita ng Espiritu, tama? Mga demons, makita lang siya ang Lord Jesus Christ. Biglang pangisay nito ang bata. Gusto nang patayin yung bata. Ano pat, napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong, nabubula ang bibig. At the time na nakita ng demonyo ang Lord Jesus Christ,
tinira niya yung bata. Siguro gusto niya nang patayin, no? Para mapakan niya. Then verse 21, kailan pa siya inalin na ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Wala pa po sa kanyang pagkabata. Tugon niya, madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, tama, sabi niya sa Lord, kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Hello, Lord, have mercy. Yun yung sinasabi ko kanina. No? Hindi mo kaya eh. Mga disipulo, hindi kaya na pagaling. Oh. Sabihin mo, maaring nahihirapan ka na talaga. Yung pagtitiis mo, yung patience mo, nawawala na. Maaring yung pananampalataya mo, bumababa because of doubt. Pero ano sabi niya? Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Alam mo yung humbleness, sasabi ko sa inyo, yan po yung weakness ng Lord. Ibig sabihin weakness na kapag binanggit mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo kami, have mercy. I tell you, church, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 23, kung may magagawa, no? Yan yung para bang, siguro nag-isip, kung may magagawa, parang gumano ng Panginoon no? Ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Hello? Amen po ba? Kaya yung pananampalataya niya, kaya nga sabi niya, kung may magagawa, para bang, sa tingin mo, wala akong magagawa. Hindi yan ang ibig sabihin ng Lord doon. Hindi naman yan ang topic ko, pero kung yung topic natin, hahaba ako dyan para may paliwanag ko ng gusto. Pero dapat makita natin dito, mapapangyari ang lahat sa may pananalig. Ang gusto ng Lord, iangat yung faith mo. Kasi the righteous shall live is as small as a mustard seed. Magkaroon ka lang ng pananampalataya, kapatid. Kung ikaw may COVID-19, wag mong ibababa ang pananampalataya mo. Maniwala ka lang kahit konti. At sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Makakamit mo yung hinihingi mo sa Panginoon. Dahil hindi naman tumitingin ng Panginoon palagi sa tao sa great faith. Yes, kung great faith ka, namangha ang Lord. Wow, what a great faith, sabi niya. Syrophoenician woman, Jairus, di ba? The captain. Hello. Talagang matataas ang pananampalataya nila. Pero sa Panginoon, magkaroon ka lang ng isang maliit na pananampalataya. Ibig sabihin, nakatingin ka kay Jesus. Naniniwala ka. Kasi pananampalataya nga Naniniwala ka na may gagawin ng Diyos at alam ng Diyos, mahina ang pananampalataya mo, tutulungan ka niya. And you will receive. Sabi niya, as small as a mustard seed, you can move this mountain. Diba? Yun lang yun Pero pag nawala yung faith mo, tumingin ka sa sakit, tumingin si Pedro sa alon, tumingin ng tao sa mga adversity sa buhay. Yun na yung kanilang niyakap, wala na. Kakainin na ako nito, wala na, ito na yung kamamatay ko. I tell you, church, yun na po yung mangyayari. Sumamabuhay, di ba? Wag mong alisin yung maliit na pananampalataya na yan. Never. But God will help you. Tingnan mo, tuloy natin. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata. Nananalig po ako, tulungan ninyo ako. Bagamat ako'y nagkulang. So, kitang-kita natin dito. Naintindihan po ba natin? Kung babasahin natin to sa English, ang sabi dito, immediately the boy's father cried out, I do believe, help my unbelief. Naniniwala ako pero tulungan mo ang aking pananampalataya. Amen? Lumiliit nawawala. Kasi habang nakikita kong anak ko, mas parang paniniwalaan ko yung mangyayari na talaga sa kanya. Kasi nilapit ko na sa mga disipulo mo, walang nagawa. Pero Panginoon, maawa ka, have mercy. At nakikita ko, ikaw lang. Siguro, ganun na sinasabi ng lalaki, kaya kung may magagawa ka
Pero ang Lord, talagang may magagawa siya 100%. Kasi siya may-ari ng lahat ng ito. Pero gusto niyang sabihin doon sa tao, dahil sa pananalig, mapapangyari ang lahat sa may pananalig. Tinulungan niya yung tao na manalig. Huwag mong ibibigay, huwag mong itatapon, o huwag mong ipamimigay, huwag mong wawalain yung napakaliit na pananampalataya mo. Kasi napaka-importante. Hello? Naintindihan po natin? Alam mo kasi yung pananampalataya niyo, yung napakaliit na lang, that is Jesus Christ. That is His Word. Naniniwala ka na pagagalingin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nasasabi ko sa inyo mga kapatid, pwede natin pag-aralan ng faith kung hanggang sa pinakadulo. May mas malalalim pang pag-aaral dito, parang pananampalataya mo ay tumaas. Pero dito, paparinig ko sa iyo, wag na wag mong itatapon. Wag na wag mong papayagan ng napakaliit na lang na natitira. Because of doubt, kaya lumilit yan, because of doubt. Tanggalin mo yung doubt na yan. Kasi pag yung maliit na faith na yan, nawala si Jesus. Si Jesus yung the Word of God. Amen po ba? I do believe, brother. Help my unbelief, ang sabi ng lalaki. Tulungan mo ako, Panginoon. Kapatid, alam ko, dumaranas ka ng mga problema o ano pa man nandiyan sa katayuan mo. Whatever. Ito man ay para pagkain sa araw-araw. May sakit ka ngayon, hindi naman COVID-19, maaring may sakit ka na nahihirapan ka. Dito sa abdomen mo, sa part ng katawan mo, nahihirapan ka. Tell you, sabihin mo sa Panginoon, Lord, have mercy. Help me with my unbelief. Hindi ako papayag na mawala ang pananampalataya ko sa iyo. Hanggang dulo ng hininga ko. Ikaw ang Diyos na nag-create sa akin, nakipagrelasyon ka sa akin, at ikaw ang banal na spirito na nasa puso ko. Never kang hihiwalay sa Panginoon. Hello? Kailangan mo, kapatid, ang salita ng Diyos. Kailangan mo ang pananampalataya na yan. Sasabihin ko sa iyo. Dapat pahalagahan mo yan. Amen po ba? Kasi inaayos ng Panginoon ang pananampalataya natin kapag dumadaan tayo sa katulad ng pagsubok na to. Naintindihan natin? Sige, tayo po tayo lahat at tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. I praise you, Jesus. We magnify your name, Lord God. For you're so good and your mercy endureth forever. Truly, Lord, ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, Panginoon. Horolobatia de Santa Nanamo, Shondestikia de Santa. Yoresikia de Santa Nanamo, Shondestikia. Horolobatia de Santa Nanamo, Shondestikia. Horolobatia de Santa Nanamo, Shondestikia. We worship you, Jesus. We glorify you. Hallelujah. Hallelujah. Haralabushikia de Santa. Shodestikia de Santa Ralabushonda. Just close your eyes, please, and I will pray for you too. And I want you to participate, even your ears, no, your mind. Halalabushikia. Hodostorodobushiki de Santa. Sige, kantahan mo na natin ang Panginoon. Holy Spirit, teach me the road, the call of my life to your eyes. I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself.
us, O Lord God. Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Kapatid, hangad ng Panginoon na ikaw ay itaas ang iyong pananampalataya. Kapatid, kung nakikita mo na bumabagsak ang pananampalataya mo because of this adversity, because of this scenario sa buhay, nahihirapan ka. Pakinggan mo ang sasabihin ng Panginoon. Hindi ka iniiwan ng Panginoon sa oras nito. Kung nakikita mo na pinababayaan ka niya, hindi ka niya pinababayaan. He is with you mula nung nakakilala ka sa Kanya. Alam mo, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Hanggat lumalapit, hanggat nananalangin ka, hanggat tumutunghay ka, tumitingin ka sa Diyos, ang Panginoon, the seed of God is in your heart. Kaya huwag kang mag-isip na ikaw ay inilalayo ng Diyos because of your sin. Walang katotohanan. I tell you, no one can fathom the love of God. Hindi mo kayang isipin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo maabot ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Hindi mo maabot ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay. But I want you to have this in your heart. Lagay mo ito sa puso mo. God really loves you. He wants to help you. So unbelief, alisin ang Panginoon. Gusto ng Panginoon, maranasan mo siya sa oras na ito. He is touching your hearts right now. Meron sa inyo, you want to give up your faith? Forget it. Kalimutan mo yan. God is touching you right now. Niyayakap ka niya. Mahal ka niya. Tignan mo lang siya. Huwag mong tignan yung sitwasyon. May plano ang Diyos. Meron siyang gustong gawin. Nakikita mo na nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Sabihin mo sa Lord, Lord, the lover of my soul, my Holy Spirit, my gentle Spirit, help me. Help me, my Holy Spirit. Yes, sabihin mo yan. Mamaya, pagtapos nito, kausapin mo siya. Go to your inner room. Mag-solo kayo ng Panginoon. Kausapin mo siya. And I tell you, after this, pumunta ka sa kwarto, kakausapin mo siya, maranasan mo siya nang hindi mo pa naranasan sa talabuhay mo. Because God loves you. And He wants to prove to you. Kung sasabihin mo, help me with my unbelief, matagal niya nang gustong maramdaman niya sa iyo. Matagal niya nang gustong marinig yan sa'yo. Yeah, church. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I love you. Lord, I love you. Sige, let's pray. Father God, in the name of Jesus Christ, touch your people, bumapa their lives, O God. Alam ko na may mga pangailangan ng bawat isa. Especially this adversity, Lord God. Lord, Ikaw nakakaalam lahat ng pangailangan ng mga kapatid ko.
spiritual aspect, itaas mo, Panginoon. Tulungan mo sila. This is my cry. Help them. Move upon their lives, O God. Bless them, Lord. May sakit, Lord, pagalingin mo. May COVID-19, Lord, tanggalin mo to. Lord, kung may agam-agam sa isipan niya, may problems, Lord, tanggalin mo yan sa kanyang isipan. But right now, I pray for your touch. Touch. Touch the hearts of these brothers and sisters. Haralabushiki. Padama mo ang pag-ibig mo, Panginoon Diyos. Taas mo pananampalataya na. Ikaw, Panginoon, ang itataas, sasambahin sa buhay ng kapatid. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw pupurihin. Ikaw sasambahin. For your glory, for your glory. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Panapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 So God bless po. Friday, magkita tayo. Huwag po kayong mawawala. At invite natin yung mga kaibigan natin, mga nasa invited list. Alam mo, very powerful ang mga susunod na tuturo ng Lord sa atin. Amen po ba? Sabi nga, just expect tayo na may gagawin ng Lord. Another principles ng Lord para sa ating pananampalataya. Amen po ba? So God bless. Ingat po kayo. God bless. See you. See you po. Hallelujah.